Kahit kumikirot ang ulo niya, napilitang bumangon si Adonis. Hinilot niya ang ulo habang nakapikit at mahinang nagmumura. Sa dami ng ininom niya, ito ang napala niya ang magkaroon ng hangover. Minsan talaga traidor ang rice wine. Hindi mo talaga namamalayan lasing ka na. Feeling mo okay ka pa rin pero pag tumayo ka na, saka mo marirealize lasing ka pala. Tapos iba pa talaga ang tama ng gantong rice wine pag nasobrahan mo. Mabuti na nga lang di sila nagdagdag ng gin at panigurado. Sasabog na talaga ang ulo niya sa kirot. Pero kagabi aware siya sa dami na nainom niya. He is so annoyed that he just wants to get drunk. At di niya may paliwanag kung bakit siya naiinis. Kung umaasa ba siya na kaya naaakit si Hazel sa kanya, di dahil sa gwapong mukha niya. At nagustuhan siya nito dahil sa itsura niya ngayon, but shit. Halata sa kilos ni Hazel na mas gusto nitong nakita nitong itsura niya sa picture ang gusto nito. Bakit niya nasabi to? Dahil sa nakitang inasa ng dalaga, bumaba siya ng kama at lumabas ng kwarto? Gising na ang asawa ni Rigor at nang makita siya, ngumitito at pinagtimpla siya ng kape. Kapag ganitong dito siya natutulog, nararanasan din niya ang mapagsilbihan sa umaga. Simula nang tumira siya rito mag-isa, wala nang gumawa nito sa kanya. Kung noon may kasambahay sa kanila na nagsisilbi sa kanya, dito wala. Ayaw naman niyang kumuha na makakasama niya rito dahil mapupuna to ng mga taga rito. Magandang umaga, bati nito. Nilagay nito sa mesa ang mug na nitimpla na nitong kape. Tumango siya at naupo sa silya. Magandang umaga rin sa'yo. Umigop siya sa kape at muntik pang may buga iyon dahil napasong dila at labi niya. Lumilipad pa yata yung utak mo at nakalimutan mong mainit ang kape. Bulalas ni Rigor at naupo sa bakanteng silya sa tabi niya. May nakapaskil na nakakalokong ite sa labi nito at sinilyapan pa ang kape niya. Umungol siya at pumikit na mariin. Kapag dakay nagmulat at malalim ang gatla sa noo, nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mag-asawa. Masakit ang ulo ko. Wala naman siguro kung ginawang kahihiyan kagabi. Maliban sa lumabas ka para umihi, wala ka naman ginawang iba. Tugon ni Rigor. Aware kasi siya na sa tuwing nalalasing siya, hindi niya alam kung ano ang mga ginagawa niya. At isa to sa palaging pinupuna na magulang niya noon pa man. Oo nga pala, nagdala ko ng pagkain kay Hazel kagabi. Nang pumunta ako sa bahay mo, nakipagtitigan siya sa mga gulay at karne sa mesa. Kwento ng asawa ni Rigor. Kahit siguro ako nagdala ng dinner niya, baka matutulog siyang walang laman ang kanyang tiyan. Napaplo siya sa batok. Sa inis niya kay Hazel nalagasing siya at ayaw niya nang umuwi. Nawala sa isip niya na hindi nga pala ito marunong magluto ng kakainin nito. Para nga pala itong batang paslit na walang alam kung hindi maupo at maghintay na may mag-aayos ng kakainin nito. Ang kulang na nga lang subuan nilang dalaga. Salamat. Saad niya at inubos na ang kape niya. Kailangan niya nang umuwi at baka sa oras na to, gising na si Hazel. Mauna na ako at baka dahil sa frustration ni Hazel, sirain niya na mga gamit ko doon. Nagbibirong paalam niya. Mag-iingat ka, ani Rigor. Habang naglalakad sa pauwi, napaisip siya. Sa hindi niya pag-uwi kagabi, naisip ba sa kanya ni Hazel o nag-aalala to sa kanya o baka naman minumura na naman siya nito? Or hinihintay kaya siya nitong umuwi? Whatever. Hindi importante sa kanya kung namang iniisip nito. She's just a casual friend anyway. Walang label ang relasyon nilang dalawa para problemahin pa niya ang bagay na to. Bago siya umuwi, sumaglit muna siya sa store, bumili ng Coke. Ito ang natutunan niya sa mga naging kaibigan niya rito, na kapag may hangover, umiinom sila ng malamig na Coke. Para sa kanya, effective naman to. Bit-bit ang binili niya, umuwi na siya. Nang itulak niya pabukas ang pinto, nagulat siya sapagkat hindi iyon nakalock. Kumunot ang noo niya. Hindi ba kinakandado ni Hazel ang pinto? Alam niyang matatakotin ng babae, kaya hindi niya inaasa na iniiwan itong bukas ang pinto. Akala ko mamaya ka pa uuwi. Bungad ni Hazel sa kanya na nakaupo sa sofa. Gulat na napalinga siya rito. Sa tingin niya kanina pa to nakaupo roon. Namumunga yung mga mata nito at parang di natulog ng magdamag. Lalo pat maitim ang palibot ng mata nito at nagmukha itong panda. May kumot na nakabalabal sa katawan nito at kung di siya nagkakamali sa kanya ito, diyan ka natulog? Tanong niya dahil sa una na nasa mahabang sofa. Inalis itong kumot at tumayo. Di nito sinagot ang tanong niya at iniwan siya nito sa sala. Tumaas ang kili niya dahil sa tingin niya para tong asawa niya na nagtatampo sa hindi niya pag-uwi kagabi. Nakasimangot kasi ito at mapapansin, very upset talaga ito. Daglag pa ang balikat at walang kalatoy-latoy ang paglalakad nito.
Narinig niya ang mga kaluskos sa kusina, kaya't sinundan niya ito roon. Naghihilamos to kaya't sumandal siya sa hamba ng pinto habang nakatutok ang mga mata sa likod nito. Na matapos to'y lumingon to sa kanya na parang alam nitong sinusundan siya nito. Wala pa rin itong kang ngiti-ngiti. Kagabi may dinala ditong pagkain si Ella. Kasama niya si Andrea. Anito at nag-iwas ng tingin. Siya bang kasama mo kagabi? Sino si Andrea? Sa bahay ni Rigor ako natulog? Kaswal na tugon niya. Di niya alam kung bakit biglang tinanong nito kung kasama niya ang huli. Tapos nahimigan pa niya ang kakaibang tono nito. Sa bahay ng magulang nila nakatira si Andrea. Bakit mo tinatanong kung kasama ko siya? Wala naman. Akala ko siya ang kasama niyo kagabi na uminom. Tinalikuran niyang muli ito at lumabas. Nanatiling nakasandal pa rin siya at nang lalampasan siya nito, kita niya ang pag-irap nito sa kanya. Ha? Nausal niya dahil sa ginawa nito. Pero hindi niya to sinundan at nagluto na ng agahan nila. Pagkatapos ay tinawag niya ito at sinundan na nagluluto pa ng agahan nila. Kumain na sila. Tahimik lang ito at hindi na siya pinapansin. Parang nagpapakiramdaman pa silang dalawa. Na matapos silang kumain, nagulat siya na bigla itong magpresentang hugasan ng pinagkainan nila. Walang ekspresyon man ang mukha nito, hindi naman ito na itago na parang excited itong pakilala na kaya niya ito. Baka iiyak ka na naman. Hayag niya kaya't napalingon ito sa kanya. Namimilog ang bibig nito at parang di inaasahan. Alam niya ang tungkol doon. Paanong nagkibit balikat siya at iniwan na roon. Kinuha niya ang kalaykay para durugin ang binungkal niyang lupa. Ang binhi niyang talong malalaki na at kailangan niyang i-transplant ang mga iyon. Halatang abala siya sa ginagawa, lumabas si Hazel, bit-bit ulit ang bangkito. Hindi niya to pinansin at nagpatuloy na lang sa ginagawa. Nag-alala ako sa iyo kagabi, pag-amin ni Hazel. His hand halted and he turned to look at her, kaya hindi ka natulog kagabi. Pagkukumpirma niya sa kanyang hinala kanina, tumango ito. Sorry kahapon, pangako, hindi ko na ipipilit na gamitin ka ng ganon. Mahinang saad nito. May mga kakilala kasi ako na kahit lalaki gumagamit ng mga pampaganda. Binitawan niya ang kalaykay at lumapit siya rito. Dahil ito na nagbukas tungkol sa pinagtatalunan nila kahapon, kailangan din niyang humingi ng paumanhin. Parang mali yata kung siya pang mas matigas at tumangging pag-usapan nila yon. Pagpasensyan mo na rin at bigla ako nagalit kahapon. Ayoko lang na pinupuna sa akin ay ang mukha ko. Bakit? Yun ba'y dahil sa binanggit mong ex-girlfriend mo noon? Tanong nito. Di siya sumagot at hinila na to palayo. Nagtatanong ang mga matang nagpahilay to sa kanya. Parang naiintindihan nito na ayaw nitong sagutin ang tanong nito. Samahan mo kung durugin ang mga lupang yan. Tapos tuturuan kitang magtanim. Para naman pag bumalik ka sa Amerika, may kukwento ka sa mga kaibigan mo na natutunan mo sa bukid ko. No. May nakita ako na bulate. Matigas na tanggipan ito. Mga atras ito pero maagap na napigilan niya ito. Ginisiyan niya ito bago parang sako ng bigas na binuhat niya to sa may balikat niya. Tumigil to at nagkakawag pero may kalakasang sinampal niya ang puwet nito. Di matambok ang puwet nito pero para sa kanya, masarap pa rin himasin iyon. Huwag kang malikot kung ayaw mong ihulog kita, banta niya. Binaba niya to sa gitna ng lupang binubungkal niya at pinulot ang kalaykay. Gamitin mo to. Dapat lakasan mo ng konti, hindi yung lalam-yalam-yakang kumilos. Nakangawing inabot nito yon at sinimulang gayahin ang ginawa niya kanina. Nag-cross arm siya at pinanood ito na muntik matumba dahil pilit na hinila na may kalakihang lupa. Paulit-ulit na ginawa nito yon at maya-maya, padabog na binitawan ng kalaykay. Ang hirap naman protesta nito. Mangiyak-ngiyak muling tumingin to sa kanya. Nangangalan itong kamay ko pero hindi pa rin napapadurog. Biglang nanginingning ang mga mata nito. Nakita mo yon? Nagawa ko, di ba? Nagsasayaw sa kaligayahan na bulalas nito. Nakangiting tumango siya. Very good. Ulitin mo ulit ang ginawa mo. Pinanood niya ito na pilit dinudurog ang lupa, pero di na muling naulit yon. Nakita niyang frustration sa mukha nito. Naiinis na binitawan nitong kalaykay at matalim-matalingnan siya. Ayoko na. Maktol nito at nagmarcha paalis. Pero nakakadalawang hakbang lamang ito'y napatalon ito at patakbong bumalik sa kinatatayuan niya. Sabi ko na Maraming bulate dito. Meron pa niyan sa paa mo.
Animo na nga asar pa na wika ni Adonis at tinuro ang gumagalaw na bulate sa paanan nito. Sa takot niya ay tumalon ito at nagpabuhat sa kanya. Humahalakak na inalalayan niya ito sa pang-upo nito para di mahulog. Sa higpit ng kapit ito sa leeg niya, animo masasakal na siya. Hey, matutumba tayo kung di ka titigil sa paggalaw. Natatawang saway niya rito. Nanginig naman na sumubsob ito sa leeg niya at kinagat siya roon. He hissed and slap her butt. Humakbang siya at dinala ito sa lilim ng bayabas. Nang bumaba ito mula sa pagkakabuhat niya, ay lumabi ito sa kanya. Di mo ba alam na may lugar na kinakain ng mga yan? Aniya. Meron pa silang farm para lagaan ng mga bulate. Nandidiring umuwi ito na animo na susuka pa. He can sense that she's really disgusted with the idea of eating that thing. Gusto mo rin bang tikman? Naputo lang sinasabi niya nang bigla. Tumalikod to at sumuka. Inagod niya ang likod nito habang nakangisi. Di niya expected na malala magiging reaksyon nito dahil sa sinabi niya. Hawak ang sikmura, nilingasya nito at malinis na tinapakan ng kanyang paa. He gasped and lifted his foot while jumping. Samantalang si Hazel iningusan siya bago umalis. Nakangawing hinulot niya ang tinapakan nito. Pag talaga inaasar niya ito ay lumalabas ang pagiging bayolente nito. Dapat siguro niyang bawasan ang pagbibiro niya rito. Kasalukuyan nagsasabon ng kanyang katawan si Adonis nang bigla bumukas ang pinto at dumungaw doon si Hazel. Hawak ang tuwalya nito. Nagkaguratan pa silang dalawa sa biglang pagpasok ng dalaga at muntik nitong mabitawan ang hawak nito. Namimilog ang mga matang napatitigto sa katawan ni Adonis, partikular na nasa pagitan ng hita niya. Lumunok pa ito at hindi man lang to nagbawi ng tingin. Tumaas ang sulok ng labi niya na makitang parang natulala si Hazel at dumaan ng paghanga sa mata nito. Gusto mong sumabay sa akin? Alok niya rito na di pa rin nabubura ang ngisi sa kanyang mga labi. Saka lang nito binawi ang tingin sa sandatan niyang nagsisimulang magkaroon ng erection dahil sa mainit na titig nito. Isa siyang lalaki at nasa rurok pa rin ang kapusukan niya kaya't hindi na nakakagulat to. Pwede? Mahinang usal nito kaya tumango siya. Lumapit siya rito at kinuha sa kamay nitong hawak nitong tuwalya. Sinabit niya sa sabitan. Pagkatapos sinirap niya ito at sinimulang hubarin ang suot nito. Daan-daan lang ang mga kilos niya at nang lumantad ang punong dibdib nito, naningkit ang kanyang mata. Wala tong suot na pang itaas kahit parang sinadya talaga nito na pasukin siya rito sa banyo. Ang ganda mo talaga, Hazel. Bulong niya at kinagat ang earlobe nito. Nanginig naman to sa ginawa niya kaya't para lalong magustuhan nito ang ginagawa niya, ang punong tenga nito. Bumigat ang hininga nito at napahingal. Ang mga palad ni Hazel nagsimula na ring humaplo sa hubad na likod ni Adonis. Pinisal niya ang muscles nito. Gusto ko na talagang tuklawin ako ng alaga mo. Can you do it? Lumayo si Adonis sa dalaga at ngumiti lang. Di siya nagbigay kumpirmasyon kung pumayag nga ba siya o hindi. Hinila niya to palapit sa may balde. Gamit ang tabo, sumalok siya ng tubig at binuhos sa katawan nito. Pagkatapos kinuha niyang sabon at sinabon ang katawan nito. Nakadapa si Hazel sa kama habang si Adonis nakaupo sa tabi nito at nakasandal sa headboard ng kama. Di naman nagrereklamo si Hazel na pagod to kagabi, pero mapapansin pa rin yon. Gusto ka na talagang tuklawin ng alaga mo. Can you do it? Lumayo si Adonis sa dalaga at ngumiti. Di siya nagbigay kumpirmasyon kung pumayag nga ba siya o hindi. Hinili niya ito papalapit sa may balde. Gamit ang tabo, sumalok ng tubig at binuhos sa katawan nito. Pagkatapos kinuha niyang sabon at sinabon ng katawan nito. Nakadapa si Hazel sa kama habang si Adonis nakaupo sa tabi nito, nakasandal sa headboard ng kama. Di naman nagrereklamo si Hazel na pagod to kagabi, pero mapapansin yun panay ang pag-ungol dito. Pagkatapos kukurutin nito ang binti niya at iirapan siya. Kanina pang gumising sila, hindi mapapansin agad niya na blooming ang dalaga. Sinisimangutan man siya nito at di pa rin naitago sa mata nito ang kinang doon. Di talaga niya expected na birhen pa to kagabi. Parang gusto niyang suntukin ang kanyang sarili dahil sa pag-iisip na sa tong pakawalang babae. Because the truth she really deserves to be respected by him. Ano na naman ang kasalanan ko? Natatawang tanong niya nang sampanin nito ang tuhod niya. Tanging boxers lang suot niya kahit lantad sa mata nito ang hubad niyang katawan. At sa init ng titig nito parang gusto niyang muli itong i-press sa kama. Yayapusin to hanggang lumubog ang araw. Nung umihi ako kaninang hapti ng bulaklak ko, daig pa nitong sumabsob sa unan. Agarang sinaway niya to at baka masuffocate to.
At hanggang ngayon pakiramdam ko, humibali ang kaluluwa ko sa aking katawan dahil sa pagod. I am so exhausted to death. Hinilot niya ang balakang at binti nito. Tapos pilyong pinadaanan ng daliri niya ang pagitan ng binti nito, kaya nagpo-protestang umungulto. Tanging suot kasi nito ay markang ginawa niya sa binti nito. Kitang-kita, dahil pulang t-shirt lang hanggang binti nito. May suot man ton ay hindi parang hadlang para manuot ng init ng kamay niya sa petsay nito. Pagpapahanginan mo naman ako, please? Ungot nito. I'm very sore down there. Pagkatapos sabihin to ay nakapagreklamo na ito at pumikit. Na madaling araw kasi kinalabit niya ito at ayun, 3 rounds ulit na nagtalik silang dalawa. Animo nang gigigil pa siya sa dalaga dahil sa mga madaling pagpasok niya rito. Kaya naiintindihan niya kung bakit animo lantang gulay na nakadapa ito sa kama. Hindi ba tinaman mo ko kung paano sumisid ang isang magsasaka? Ayan, pinatunayan ko na sa'yo. Biro niya. Ano, mabibigyan mo ba ng rate ang kailangan kong pasiyahin ka? Kumilos ang ulo nito tumarap sa gawin niya na nakadapa pa rin. Namumungay ang mata nito at halatang inaantok. Super ang galing mo. Malaman pa at mahaba. Kaya 100% ang ibibigay ko. Nakangisi ring banat nito bago humikab. Busog na busog ba kayo sa mga salaki? Mahalay na tanong niya at napatango ito. Tumatawang binawi niya ang kamay. Lumabas ka nga at ipagluto mo ako ng agahan? Teka, anong oras na ba? 11:00 na ng umaga. Tugon niya. Bumaba na siya ng kama at tumugon sa may cabinet. Nagsuot siya ng pulang sando at jersey shorts habang tinatanong ito. Ano bang gusto mong ulam? Lumapit siya sa pinto bago nilinga si Hazel. Pwedeng ikaw na lang? Namamalat na tugon ito. Sa paraan ng paggilos ng palad niya, ipinararating niya, gusto niyang kainin muli nito. Adonis naman eh. Saway nito at gumulong sa ibang side ng kama para iwasan ang haplos niya. Tumawa siya at nag-cross arm habang nakatingin dito at nakairap sa kanya. Sabi mo kasi ako magiging ulam mo? Kaya akala ko inayayahan mong muli ako. Ulol, ang sabi ko, bahala ka mag-isip ng lulutuin mo. Sikmat nito. Hinablot pa nito ang unan at binato sa kanya na kaagad niyang sinalo. Pagkatapos maingat na nilagay niya muli sa kama. Tumatawang tumuli na siyang lumabas at dumiretso ng kusina. Tiningnan niya ang laman ng ref at napakamot siya sa batok na makitang walang laman iyon. Nakalimutan niyang pumunta sa junction para mamalengke ng kakainin nila ngayong linggo. Ang available lamang sa ref nila ay kamatis at itlog, kaya nagluto na lamang siya ng omelette. Nagsaing na rin siya at habang hinihintay na maluto ang kanin, pinuntahan niya si Hazel. Nang itulak niya ang pinto, humihilik na naman ito at nakatihaya pa. Nakanganga ito at bahagyang nakamulat ang mata nito. Habang natutulog, tinapik niya ang puwet nito ng 2 beses bago to nagising. Kinusot nito ang mata. Nakaluto ka na? Inaantok na tanong nito. Baka luto ng sinaing ko. Bumangon ka na dyan. Wika niya. Inalis itong kumot at tinaasan 2 kamay. Buhatin mo ko. Naangatog pa rin ang tuhod ko. Wika nito. Walang salitang yumuko siya at binuhat ito. Humagikik naman to na nag-e-enjoy sa mga ginagawa niya. Dinampian niya ng halik ang labi nito at tinabol pa nito ang labi niya at nilayo niya ang mukha. Kapag lumalalim ang halikan natin, ay hindi na pagkain ang kakainin natin. Sabi niya kaya kaagad, humilik ito sa dibdib niya. Ang bango mo talaga. Nakakaadik kang singhotin. Usal nito at inamoy siya. Hindi pa ako nakapag-shower. Baka naman ang naaamoy mo ay pinaghalong pawis at likido natin. Bigkas niya at binaba ito sa silya. Muli, inamoy siya nito. Hindi naman. Ang masculine ng bango mo ang nasisinghot ko. Tingnan ko kung masasabi mo na yan kapag galing pa ako sa bukid. Sabi niya at nagsimula na silang kumain. Tinaasan lang siya nito ng kilay at hindi na sumagot. Nasa kalagitnaan sila ng kumakain nang may marinig sila nakatok sa pinto. Natarantang tumayo si Hazel at tumakbo papunta sa kwarto. Siya naman walang pagmamadali, pinagbuksan ng mga tao sa labas para makapagpalit muna ito. Nang lumabas na ito ng kwarto ay saka siya tumayo at pumunta sa may sala. Nang buksan niya ang pinto ay si Uncle John ang
Naroon. Uncle, kayo po pala. Pasok ko kayo. Saad niya pero umiling lamang ito. Kaya naman siya nang lumabas para kausapin to. Pasensya ka na, Adonis. Kung di lang kailangan ng anak ko ng pangmatrikula pagtapos ko na sanang trabaho ko sa bukid bago ko magsingil. Nahihiyang wika nito. Walang kaso sa akin, Uncle. Kukunin niyo ba lahat na napag-uusapan natin? Tanong niya. Kahit yung 10 lamang ang kukunin ko. Tsaka ng kalahati pag natapos ko ng araruhin ng palayan? Tura nito. Sige ho, sandali lang hot kukunin ko. Pagkatapos makuha ang pera sa kwarto niya, binalikan niya si Uncle John at binigay iyon dito. Nang bilangan nito at makitang 15 ang binigay niya ay nahihiyang umiti ito. 25 ho ang sinabi ni Rigor sa akin. Yung 10 pong natira katulad ng sinabi ninyo, bibigay ko pag tapos ng trabaho mo? Saad niya. Maraming salamat. Tumango siya, tinatid to ng tingin nang umalis na ito. Nang muli siyang bumalik sa kusina tapos nang kumain si Hazel at nakaupo na lang to habang hinihintay siya. Sino yon? Kuryosong usisa pa nito. Si Uncle John, yung nag-aararo sa bukid, sagot niya. Napatango-tango ito. Matanong ko lang, nasaan ang mga magulang mo? Wala ka bang kapatid? Natigilan siya sa tanong nito, pero agad na bumalik sa normal ang ekspresyon ng kanyang mukha. May sariling bahay ang mga magulang ko, sa ibang barangay sila nakatira. Wala akong kapatid dahil nag-iisang anak lamang ako. Pareho pala tayo. Anong trabaho ng magulang mo? At paano ko nakilala ng magulang ko gayong matagal na kaming nakatira sa ibang bansa? Ang tatay ko dating driver ng pamilya ng papa mo. Yun lang ang natatandaan ko na sinabi ng tatay ko pag sinungaling niya. Great! Napakahirap pala magsinungaling kahit itong napag-uusapan nila ng kanyang ina na isasagot niya pag nagtanong ito. Oo. Yun nga palang sinabi ni mama sa akin bago ko pinatapon dito. Nito. At parang gusto ko magpasalamat sa kanila dahil nakilala ko isang magsasakang katulad mo na kaya kong dalhin sa langit. Lumapit siya rito at pinisil ang dibdib nito na kahit kamay ko lang ay napakasarap na. Nanginginig ang mga ganito at tinilaan ng namamagang labi nito. Sumeryoso siya. Bakit nagsinungaling ka tungkol sa pagiging birhen mo? Dahil pag sinabi ko sa'yo hindi mo papayagan na may mangyari sa atin? Kung hindi ako nakiusap sa'yo, hihinto ka kagabi, hindi ba? Hindi siya sumagot at hinaplos lamang ang pisngi nito. Ihinto naman talaga siya kagabi kung hindi lang niya nakitang rejection at saka nakaukit sa mata ng dalaga. At sa huna niya hindi aware ang dalaga sa emosyon na nakita niya rito. Sinabi ko na sa iyo kagabi, hindi ako maghahabol kahit huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, dugtong nito. Willing akong bumuka ka sa iyo, kaya ipalagay mo na ang loob mo. Tumango siya at inayos na ang mesa. Pagkatapos lumabas sila sa may balkonahe at naupo sila sa bangkito. Tumanaw siya sa malayo at bumuntong hininga. Kahit na sinabi ni Hazel may parte pa rin sa kanya ang nakakaramdam ng konsensya. Sa kanya walang nawala pero kay Hazel meron. Kahit na ginusto nito at nag-initiate ay siya pa rin dapat ang may kontrol sa lahat dahil nga lalaki siya. Kung marupok ang babae, dapat siya ang humawak sa sitwasyon at siya ang humakbang paatras. Pero ito, at patapos na hindi dapat mangyari, and Hazel did not regret it. She accepted it like she only ate candy. Bakit di ka nagtapos sa pag-aaral? Out of blue ay tanong ni Hazel na parang gusto lang nitong kalimutan nila ang tungkol sa virginity nito. Tamad ako mag-aral kaya di na ako pinilit ng magulang ko, tugon niya. Mas gusto ko magkatrabaho para magkapera ako. Ikaw, bakit wala ka pang trabaho? Ayoko pang maburo lang sa opisina at tumanda dahil sa stress at pressure ng trabaho. Gusto ko pa muna mag-enjoy. At kapag nakuntungtong na ako sa edad 30, tsaka ko na iisipin na magtrabaho, bali walang hayag nito. Lihim niyang pinapagalitan sa utak niya ang mindset ng dalagang to. Di ba nito naisip ang salitang it's too late to pursue your dream? Sa bagay, may business na ang pamilya nito, kaya't ang nasa isip nito ay kahit anumang oras niya gusto yung magtrabaho pwede. Maging boss pa ito agad kahit di na ito maghirap. Ngunit naiintindihan niya ang magulang nito. Dapat maaga pa lang alam na nito ang pasikot-sikot sa business para pag ito nang umupo bilang CEO, hindi ito mangangapa sa dilim. It will be her downfall for being unprepared as the owner of a big company. Ngunit di niya gusto maibigay ng advice dito, baka maghinala to tungkol sa pagkatao niya. Gusto niyang ito mismo ang bahalang makarealize nun sa sarili nito.